bilang panghuli po, Doktora, para naman po dun sa ating tagapakinig po, paano nga ba maiiwasan ang sakit na TB? Alam mo, sa mga nakikinig, Opo. kailangan, natin, panatiliin natin malinis ang ating kapaligiran. Pangalawa, kumain ng yung right nutrition. Hindi naman ibig sabihin na araw-araw lechon ang kakainin mo, araw-araw manok. Yung balanse lang ang pagkain ng mga pasyente. Ngayon, halimbawa ng mga tao na membro ng pamilya, o kaya naman, kung halimbawa, gawin nilang ugali na kapag ka may naramdaman, tumakbo agad sila sa health center. Para malaan agad natin. Kasi mas mabuti yung prevention, prevention is better than cure. Kung halimbawa naman nakita natin na ang ating membro ng pamilya ay may talagang sakit na TB, wag naman natin silang pandirihan. Diba? Dapat anuhan natin sila, bigyan natin sila ng sapat na kalinga para hindi nila maisip na baliwala na sila sa pamilya. Kasi sense of compassion, napakalaking bagay yan para sa pamilya. Okay po, Doktora. Narinig po ninyo mga kababayan, kailangang, sabi po ni Doktora, kailangang laging panatiling malinis ang ating kapaligiran. Dapat po meron tayong balanced at saka right nutrition at saka yung sinabi din ni Doktora ay kapag tayo ay may naramdaman na, tumakbo agad sa pinakamalapit na health center. At yung panghuli, yung sinasabi niya na sense of support mula sa pamilya ng isang tao na may posibilidad na may sakit na ito. So, maraming salamat po ulit, Doktora. Wala na po tayong oras. At sana talaga ay masagpo na natin itong sakit na ito. Ika nga napaka-ancient na nitong sakit na ito. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin tayong lumalaban sa sakit na ito. At sinasabi nyo nga kanina na sa tingin nyo ay dumarami nga pa nga po ang nagkakasakit nito. So, mga kababayan, ating nakapanayam si Dr. Violeta Perez tungkol sa nakamamatay ngunit nagagamot na sakit na TB or tuberculosis. Hanggang sa muli at magandang gabi po.